Mahirap talagang kanyang sitwasyon ngayon na nakadetain. Sa unang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC, napansin natin iba po ang kanyang pananalita. Marahil ito ang estado ng kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, several times na po naobserbahan ko yan noon. Yung kanyang pananalita, ganun yan. Pag hindi po naibibigay sa kanya yung saktong medisina na dapat niyang inumin. Marami na pong karamdaman si Tatay Digong. Sino ba namang 80 years old na walang gamot na iniinom at na too late the hero na po? Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya, pakiusap ko lang, kung kaya niyo po siyang dalhin doon, in less than 1 day, sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Dahil nangungulila po ang Pilipino at hindi kayang tanggapin ang nangyari sa kanya. Bilang isang mambabatas, nandun ako sa NAIA nung lumapag ang eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ako pinayagang makapasok. Kasama ko po ang kanyang mga doktor dahil may scheduled medical check-up po siya sa March 12. You may check the records po. Importante masiguro ang kanyang kalusugan dahil 80 years old na po ang dating Pangulo. Pero mukhang hindi ito naisaalang-alang po ng otoridad dahil hindi siya pinayagan na mapunta sa ospital. Hindi nadala ang kanyang mga medisina. Alam niyo po, ako ang nagpapadala ng medisina niya sa bahay niya. Linggo-linggo po yan. Dahil yan po ang pinangako ko sa kanya noon. Bagamat hindi na po siya nakikialam sa akin sa politika. Pero sa kanyang medical, ay yan ang pinangako ko sa kanya. Na hindi ko siya pababayaan habang buhay. 27 po ang kanyang gamot. Sana po'y maibigay rin ang kinakailangang gamot at medical attention sa kanya habang nasa ibang bansa. Dahil karapatan naman po ito ng bawat tao. Constitutional right po natin yan. Sanay po siya na merong nurse, sanay po siya na may doktor na nag-aasikaso sa kanya. Naikwento nga sa akin ni Atty. Mejaldea na noong unang bumisita siya sa detention cell, ay nakapaa siya dahil hindi po na naipasok ang kanyang mga gamit. Alam niyo, hirap na nga siya mag-medyas. Hindi na niya kayang mag-medyas mag-isa. At ngayon, it took Atty. Mejaldea several days bago maipasok yung mga kagamitan na kailangan ni Tatay Digong. Mahirap talagang kanyang sitwasyon ngayon na nakadetain. Sa unang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC, napansin natin iba po ang kanyang pananalita. Marahil ito ang estado ng kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, several times na po naobserbahan ko yan noon. Yung kanyang pananalita, ganun yan. Pag hindi po naibibigay sa kanya yung saktong medisina na dapat niyang inumin. Marami na pong karamdaman si Tatay Digong. Sino ba namang 80 years old na walang gamot na iniinom at walang karamdaman? Yun po ang aking kinakatakot sa ngayon, ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan. Kaya hindi ko po maintindihan bakit hindi pinayagan ng mga pulis ang doktor na makita siya. Okay na po ako, hindi niyo po ako pinapasok. Ilang beses po akong nakiusap. Pwede ba akong pumasok, sumunod? Pinababa nga ako sa sasakyan eh. Hindi po ako pinapasok doon sa Villamor Air Base. Pero nakiusap po ako na unahin na lang po yung doktor niya at yung ambulansya. Lahat naman may constitutional right to seek medical attention when needed. Lahat ng Pilipino, dating presidente man o normal na mamamayan, lahat ay may karapatan na masiguro ang kalusugan at kaligtasan. Nakakalungkot na isang bagay na ating ipinaglaban para sa Pilipino, hindi maibibigay po sa dating Pangulo na minamahal ng marami. Ganyan ba po ang dapat na trato sa taong minahal ang bayan at minahal din ng taong bayan? Madam Chair, mataas po ang aking respeto sa kapulisan. Lalo na po sa mga babae, mataas po ang aking respeto sa kanila. Noong nakaraang administrasyon, nanumbalik ang respeto ng ating mga kababayan sa kapulisan. Taas noo po ang ating kapulisan, ang ating mga sundalo. As its highest ang respeto sa PNP.
Inuna namin ang pagtaas ng sahod ng uniform personnel dahil alam namin kung ano ang sakripisyo ninyo para sa bayan. Ako mismo bilang SAP noon, ako po nangulit noon na may sakatuparan po ito dahil minahal namin ang kapulisan. Ngunit nakakalungkot, Madam Chair, na noong nandun ako sa NAIA, nakikita niyo naman po sa video, nagtanong lang po ako sa PNP spokesperson kung saan kami dapat pumunta. Dahil sabi ni Chief PNP Marbil sa 250 po. Nilapitan ko po ang inyong